Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 28, 2025, Monday. Dalawang tropical cyclone pa din ang binabantayan natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility na patuloy na humahatak sa habagat na siyang nagdadala pa rin ng mga pag-ulan sa bansa. Alamin natin ang mga apektadong lugar. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa at dalawang tropical cyclone ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang una ay ang Tropical Storm Komay na dating kilala bilang Emong na namataan sa layong 985 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hangin na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang pangalawang bagyo naman ay si Typhoon Krosa na namataan sa layong 2,455 kilometers sa silangan ng hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na hanggang 160 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil sa epekto ng habagat na hinihila ng dalawang nasabing bagyo, asahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa mga lugar sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Posible ang pagbaha o landslide sa mga lugar na ito, dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Posible rin ang flash floods o landslide, lalo na kapag may malalakas na pag-ulan. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan o thunderstorm, maging alerto sa biglaang pagbaha o landslide kapag may malalakas na ulan na dala ng thunderstorm. Ayon naman sa latest weather advisory ng Pag-asa na inilabas ngayong umaga, asahan ang dami ng ulan na maaaring umabot mula 50 hanggang 100 mm sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Mas mataas pa ang inaasahang ulan sa mga bulubundukin o elevated areas. Bukod dito, maaaring lumala pa ang epekto ng ulan sa ilang lugar dulot ng naunang pag-ulan nitong mga nakaraang araw, kaya't mas mataas ang banta ng pagbaha at landslide. Samantala, sa pinakahuling track ng Typhoon Krosa, ito ay patuloy pa ring kumikilos pahilaga. Hindi inaasahan na papasok pa ito sa Philippine Area of Responsibility, ngunit patuloy nitong hinihila ang southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa kasalukuyang datos, inaasahan na magtatagal ang epekto ng habagat hanggang sa katapusan ng July. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang panibagong sama ng panahon na posibleng mabuo sa mga susunod na araw, pero may posibilidad na may mabuong low pressure area sa unang linggo ng August, ngunit inaasahan din na ito ay kikilos pa itaas, wala ring magiging direktang epekto sa ating bansa. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.